6:18 ng umaga, nagising si Isabel Reyes sa tatlong malalakas na katok sa pinto ng kanyang silid. Bago pa siya makatayo, pumasok si David kasama ang kanyang ina at kapatid na babae. "Pirmahan mo ito at umalis ka na," sabi niya. Inilapak ang mapapeles ng diborsyo sa kama habang hawak ni Bea ang bag ni Isabel na para bang pak-ari na niya ito. Nakasuot pa si Isabel ngang kanyang kulay gatas na pantulog. Magulo ang kanyang buhok at tuyo ang lalamunan, ngunit may nakita siyang mas nakpalamig sa kanya kaysa sa eksena. Bukas ang kanyang drawer, nakalabas ang kanyang mga dokumento. Nasa ibabaw ng tokador ang kanyang mga bank card at hawak ni Doña Carmen ang kanyang telepono. "Kung naitanong mo na sa iyong sarili kung ano ang gagawin mo pagising mo at matuklasan na ang pamilyang pinaglingkuran mong maraming taon ay nakpasya nang paalisin ka nang hindi ka man lang pinapakinggan, manatili ka sa akin at sabihin mo sa mga komento kung pipirma ka na lang ba nang tahimik o kung hihilingin mo ang katotohanan doon mismo." Hindi na tumingin si David sa kanya bilang asawa. Tiningnan niya ito bilang isang problemang nais niyang mawala. Sinabi niyang may nakilala siyang ibang babae, isang business consultant mula sa Cebu, isang taong nakakaintindi sa kanyang mga negosyo at marunong kumilos sa mahahalagang okasyon. Hiningi ni Isabel ang kanyang nga dokumento. Ngumiti si Bea at sumagot na wala ng anumang pag-ari si Isabel sa bahay na iyon. Idinakdak ni Doña Carmen na ang isang babaeng palamunin lang ay hindi dapat nagutos. Huminga ng malalim si Isabel. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang kanyang pagsasama. Sinubukan niyang kumpirmahin ang kanyang mahinala. Sa gilid ng mga papeles ng diborsyo, mayroong isang marka ngang bagong imprenta mula sa opisina ngang pamilya na may petsang 3 araw na ang nakalipas. Hindi ito isang biglaang pak-away, pinahandaan nila ito. Kinuha niya ang ballpen. Unit bago pumirma ay tiningnan niya si David. Sa nakalipas na 18 buwan, ang Salcedo Foods Corporation ay nalugi ngang 8,550 milyon sa pamamagitan ng 3 pekeng supplier at ang huling autorisasyon ay nakmula sa account ni Bea. Agad na tumahimik ang lahat. Namutla si Bea sa isang segundo, pagkatapos ay biglang umiyak. Inakusahan ni Doña Carmen si Isabel na nag-iimbento ngang kasinungalingan dahil sa samangang loob. Hindi man lang nagtanong si David kung paano niya nalaman ang halagang iyon. "Pirmahan mo at umalis ka sa bahay ko," utos niya, tuyo at halos walang boses. Pumirma si Isabel. 10 minuto ang lumipas. Pinalabas siya sa pangunahing pinto, walang pera, walang mobile phone, walang bag, at nakatsinalas lang. Hinampas ngang malamig na hangin ng ayala-alabang ang kanyang mukha, sumara ang tarangkahan sa likuran niya. Hindi nakataon lang ang pagdating ni Miguel. Ilang linggo nang nakset si Isabel ng isang maingat na alerto sa Apex Prime Holdings para sa anumang agarang kilos na may kinalaman sa Salcedo Foods. Ngunit ang pinakamasama ay hindi ang mapalayas, kundi ang makita ang isang papel na nahulog mula sa folder ni David pakbaba nito sa hagdan. Naiwan ito sa tabingang lalagyan ng payong, nakatupi sa isang sulok. Natanaw ni Isabel ang letterhead ng Apex Prime, ang pangalan ni David, isang agarang hiling para sa pamumuhunan na nakakahalaga ng 800 milyon at isang sulat kamay na tala. Aprubahan bago pa siya magsalita, tumingala si Isabel sa bahay. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang hindi lang siya gustong paalisin, gusto rin siyang patahimikin. Hindi kinuha ni Isabel ang papel na iyon. Tinitigan niya ito ng ilang segundo na parabang ang nakatuping papel na iyon ay may papaliwanag kung bakit napakalinis, napakabilis at napakapreparado ng lahat. Pagkatapos ay yumuko siya, kinuha itong kanyang malamig na mga daliri at itinago sa kanyang dibdib sa ilalim ng sweater na kalalagay lang ni Miguel sa kanyang nga balikat. Ayaw na niyang lingunin pa ang bahay. Dinala muna siya ni Miguel sa maliit na condo unit sa Salcedo Village na pag-aari ni kanyang gama. Habang nasa biyahe, hindi naksalita si Isabel. Pinagmasdan lamang niya ang unti-unting pag-icing ng mga kalsada ng Maynila, ang mga delivery man na pumapasok sa mga coffee shop, ang mga metal na roller shutter
na tumataas kasabay ngang magaspang na ingay ngang mga ordinaryong umaga. Para sa lahat, ito ay isang ordinaryong araw. Para sa kanya, 9 na taon ang kanyang buhay ang biglang inagaw sa loop ngang wala pang kalahating oras. Pagdating nila, binuksan ni Miguel ang pinto gamit ang isang emergency copy na siya lang ang may hawak. Pumasok si Isabel na walang sapin sa paa, nag-iwan ng maliliit na basang marka sa sahig na parket. Dumiretso siya sa banyo, nagilamos ng malamig na tubig, tumingin sa salamin, at hindi lubos na nakilala ang babaeng nasa harap niya, hindi dahil sa pantulog o sa magulong buhok, kundi dahil sa katahimikan na unti-unting pumapalit sa takot. Paglabas niya, nag-iwan si Miguel ngang isang asul na folder, isang bagong mobile phone, at isang tasangang itim na kape sa mesa. Unang kinuha ni Isabel ang papel na nahulog mula sa folder ni David. Dahan-dahan niya itong binuksan. Hindi dapat naroon ang internal email ngang Apex. Ito ay isang nakaimprentang kopya ngang isang pribadong komunikasyon sa pagitan ngang Salcedo Foods at isang financial intermediary. Humihiling si David ng isang agarang pulong para sa isang pamumuhunan na 800 milyon. Kailangan ng kumpanya ng cash bago matapos ang buwan upang hindi mawala ang kontrata sa pag-export sa France at Germany. Ngunit ang nakpanganga sa panga ni Isabel ay ang sulat kamay na tala sa gilid, aprubahan bago pa siya magsalita. Sinulyapan ito ni Miguel at tumingin sa kanya. Ikaw yan. Hindi sumagot si Isabel. Naglakad siya patungo sa desk ng kanyang ama, binuksan ang isang nakakandadong drawer, at kinuha ang isang naka-encrypt na memory drive. Doon niya itinago ang mga unang ebidensya na kanyang natipon tungkol sa Salcedo Foods, mga invoice na walang kalakal, mga supplier na nakarehistro sa mga shared office sa Cebu, paulit-ulit na mga autorisasyon mula sa account ni Bea, at maliliit na paglilipat ng pondo patungo sa account sa Davao. Hindi ito nagsimula kaninang umaga. Sa wakas ay sabi niya, ilang araw na nilang inihahanda ito. Gustong tumawa ni Miguel sa security at I-report ang pag-agaw sa kanyang nga dokumento, ngunit umiling si Isabel, huwag muna. Kung kikilos ako ng maaga, magtatago si David sa likod ng kanyang ina, iyak si Bea sa harap ng lahat, at muli akong lalabas na isang asawang masama ang loop. Alas 11. Sa toreng Apex Prime, pumasok si Isabel sa pribadong access. Nakasuot siya ngang simpleng kulay abo na suit, nakatali ang buhok, at kalmado ang muha. Walang sinuman sa reception ang mag-akala na 3 oras pa lang ang nakalipas ay pinalaya siya sa isang bahay na nakapantulog. Sa boardroom, hiniling niyang huwag tanggihan ang file ni David. Nagulat si Miguel. Gusto kong pumunta siya rito, sabi ni Isabel, at gusto kong magsalita siya tulad ng pagsasalita niya kapag sa tingin niya ay walang importanteng nakikinig. Sakto noon, nag-vibrate ang lumang mobile phone na nagawang i-activate muli ni Miguel. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kung hindi ka makikipagtulungan, malalaman ni David ang tungkol sa inyo ni Miguel. 2 beses binasa ni Isabel ang pangungusap. Hindi siya nagulat. Nakaramdam siya ang kumpirmasyon. May isang taong hindi lang siya gustong paalisin sa bahay. May isang taong gumagawa ng ang mas malaking kasinungalingan. Hindi binura ni Isabel ang mensahe. Iniwan niya itong bukas sa mesa sa tabi ngang tasangang kape na lumami na. Ang banta na iyon ay hindi naglalayong takutin siya. Naglalayon lamang itong idirekta siya. Itulak siyang makamali at mag-react bilang isang nasaktang asawa at hindi bilang isang babaeng ilang taon nang nagbabasa ng manumero kung saan ang iba ay mapangako lamang ang nakikita. Bago sumagot, ikinonekta niya ang naka-encrypt na memory drive sa secure na computer ng Apex. Ang unang folder ay may petsang halos 2 taon na ang nakalipas. Tinitigan ito ni Isabel ng tahimik. Naalala niya ng malinaw ang gabing iyon. Iyon ay pagkatapos ng isang hapunan para sa kaarawan ni Doña Carmen. Sa hapakainan, naktos si Bea para sa mga babaeng
Marunong manatili sa antas ng isang kumpanya. Naktawanan ang lahat, pati si David. Nagain si Isabel ngang desert ng walang imik. At kalaunan, nang tumahimik na ang bahay, umakyat siya sa maliit na silid sa likod, kung saan mayroon siyang lampara, isang laptop, at isang kulay abong notebook. Iyon ang unang beses na nakita niya ang pangalan ng Luzon Agroventures. Ang kumpanya ay nakalista bilang supplier ng mga metal na lalagyan para sa Salcedo Foods, ngunit wala itong bodega, walang mga rehistradong empleyado, at walang tunay na kasaysayan ng kalakalan. Ang address nito ay tumutugma sa isang shared office sa Cebu. Ang invoice ay nakakahalagang 18,600, pakaraan ngang 2 linggo, may isa pang lumitaw para sa 13,000 Pagkatapos, isa pa, laging aprobado mula sa financial profile ni Bea. Sa simula, ayaw mag-isip ngang masama ni Isabel. Sa loop ngang maraming taon, sinubukan niyang protektahan si David kahit na mula sa sarili nitong mga kahinaan. Inisip niyang baka administrative error lang, masamang payo, o isang bagong supplier na hindi mayos na nairehistro. Kaya't nahanda siya ngang isang simpleng ulat at iniwan ito sa deskang kanyang asawa isang umaga bago ito bumaba para mag-almusal. Hindi man lang tinapos ni David basahin ang unang pahina. "Please, Isabel. Huwag mong gawing nobela ang ilang invoice," sabi niya, tinutupi ang ulat. "Alam mo kung paano magpatakbong bahay, hinding kumpanya." Ang pangungusap na iyon ay hindi nakpayak sa kanya, pinatigil nito siya. Mula nun, nagsimulang mag-ipon ng makopya si Isabel. Hindi dahil plano niyang gamitin ito laban sa kanya, kundi dahil may isang bagay sa loop niya na nakaunawa na balang araw. Ang katotohanan ay mangangailangan ng higit pa sa kanyang salita. Sa mga sumunod na buwan, 2 pang kumpanya ang lumitaw. Visayan Distribution at Iberlefante. Maliliit lang ang manggabayat sa simula, halos maingat. Pagkatapos, lumaki ang mga ito. Nakbago sila ang bangko, nakbago ang konsepto, ngunit umulit sa isang pattern. At sa bawat pattern, mayroong isang pamilyar na anino. Si Bea ang nag-apruba, si Doña Carmen ang nagpipilit, at si David ang pumipirma nang hindi tumitingin. Sa kasalukuyan, binuksan ni Isabel ang isa pang folder. May mga screenshot ng mga email, mga bank statement, at isang sulat kamay na tala na hindi niya lubos na naunawaan noon. Bago ang audit, alisin si E. Ang sulat kamay ay tila kay Bea. Si Miguel, na nakatayo sa tabing bintana, ay nakita siyang natigilan. Anong problema? Pinalaki ni Isabel ang imahe. Ang inisyal ay hindi nakataon. "Hindi lang nila ako gustong pumirma sa diborsyo," bulong niya. "Gusto nila akong alisin bago magsimula ang internal review nga Apex." Sa sandaling iyon, muling nagvibrate ang lumang mobile phone. Sa pagkataong ito, may kasamang larawan ang mensahe. Lumitaw si Isabel sa larawan na pumapasok sa gusalingang Apex kasama si Miguel, kuha mula sa kabilang kalsada. Sa ilalim, isang pangungusap lang, nasa amin na ang ebidensya na kailangan ni David. Hindi sumagot si Isabel sa mensahe. Pinatay niya ang screen at itinaob ito sa mesa, na parabang sa hindi pagtingin dito ay mapipigilan niya ang paglakingang kasinungalingang iyon. Ngunit huli na ang lahat. May naghintay sa harap ngang Apex, kinuha ang larawan sa tamang sandali, at nagsulat ng isang pangungusap na idinisenyo para kay David, hindi para sa kanya. Agad na gustong tumawa ni Miguel sa legal team. "Ito ay isang bitag, napakababaw," sabi niya, pilit na pinipigilan ang galit. "Mapapatunayan natin kung nasaan ka, anong oras ka pumasok, at kung sino ang nag-apruba sa iyong access," umiling si Isabel. Masyado niyang kilala si David. Kung makikita niya ang larawang iyon bago makarinig ang paliwanag, hindi siya maghahanap ng ebidensya. Hahanapin niya ang kumpirmasyon sa kung ano ang ibinulong na sa kanya ng kanyang ina. Sa kalagitnaan ng umaga, dumating ang unang tawag mula sa isang pribadong numero. Hindi sumagot si Isabel. Pagkatapos ay dumating
ang isang mensahe mula kay Bea. Alam ng kapatid ko na umalis ka sa bahay at dumiretso ka kay Miguel. Huwag kang magpanggap na biktima. Binasa ni Isabel ang pangungusap ng hindi nagbabago ang ekspresyon. Pagkatapos ay binuksan niya ang email ng Apex at sinuri ang file ng Salcedo Foods. Ang hiling para sa pamumuhunan ay ipinadala alas 7:02 ng umaga, wala pang isang oras matapos siyang paalisin. Kasama sa file ang masyadong optimistiko na mga projection ng paglago, mga pinalaking numero tungkol sa kapasidad ng planta sa Laguna, at isang financial annex na walang tunay na suporta mula sa bangko. Hindi lang ito isang agarang hiling. Ito ay isang pinagandang hiling. Alas 12:20, tumawag si David. Hinayaan ni Isabel na magring ito ngang 3 beses bago sumagot. Ang kanyang boses ay tuyo at tensyonado. Totubang kasama mo si Miguel? Ipinikit ni Isabel ang kanyang magamata sandali. Hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang madokumento. Hindi siya nagtanong kung okay lang siya. Hindi siya nagtanong kung bakit siya pinalaya sa bahay ng walang pera o telepono. Nagtanong lang siya tungkol kay Miguel. Nasa Apex ako, sagot niya. Isang maikli at mapait na tawa ang pinakawalan ni David. Siyempre, sa Apex, kasama siya. Ngayon, lahat ay nakakatukma. Tumingin si Isabel kay Miguel na ibinaba ang tingin para hindi makialam. David, dapat kang mag-alala sa iyong kumpanya, hindi sa isang larawang kinunan mula sa kalsada, ngunit hindi na siya nakikinig. Sinabi niyang tama ang kanyang ina, na matagal nang may inihahanda si Isabel, na ang babala tungkol kay Bea ay isang paraan para ilihis ang atensyon. Bago ibaba ang tawag, idinagdag niya ang isang huling pangungusap, mas mahina, halos pagod na, pirmahan mo kung ano, ang kailangan mong pirmahan at huwag mo nang muling pakialaman ang pamilya ko. Nang hapong iyon, lumabas si Isabel sa gilid na pinto Apex upang iwasan ang mga mamahayag sa ekonomiya na madalas maghintay sa Ayala Avenue. Nakipakita siya sa isang dating accountant ng Salcedo sa isang tahimik na coffee shop malapit sa poblasyon. Pumayak ang babae na magsalita, basta't hindi lalabas ang kanyang pangalan sa anumang dokumento, ngunit hindi na nakarating si Isabel. Habang tumatawid patungo sa parking lot, isang kulay abo na van ang huminto sa tabi ng kalsada. Bumukas ang gilid na pinto. Isang lalaking may face mask at sombrero ang humarang sa kanya habang inagaw ng isa pang kamay ang kanyang mobile phone. Hindi siya sumiga. Natanaw lamang niya sa loob ng van ang bag na kinuha sa kanya kaninang umaga. Nang muli siyang makmulat ng mata, nakaupo siya sa isang kahoy na silya sa isang bahay bakasyunan na amoy amag at patay na siminea. Sa isang maliit na bintana, nakita niya ang tuyong bukit, isang makipot na kalsada, at isang kalawang na karatula. Maynila, 42 kilometer. Nasa harap niya si Doña Carmen, malinis, at may suot na guwantes. Nakatayo si Bea sa tabing pinto, mas maputla kaysa dati. Inilapak ni Doña Carmen ang bag ni Isabel sa mesa. Ngayon, tatawagan mo ang Apex, sabi niya, at hihilingin mong iligtas nila ang anak ko bago ka pa magpatuloy sa pagsasalita tungkol sa mabagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Tiningnan ni Isabel ang bag, pagkatapos ay si Bea, at sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang takot sa bahay na iyon ay hindi dahil sa diborsyo, kundi dahil sa kung ano ang hindi pa niya natatakpuan. Tinitigan ni Isabel ang bag sa mesa nang hindi ito hinahawakan. Inilagay ito ron ni Doña Carmen na parang isang gantimpala, hindi isang ninakaw na pag-ari. Nasa loob ang kanyang madokumento, mga susi, at ang lumang teleponong nakapatay, ngunit alam ni Isabel na wala sa mga iyon ang naroon dahil sa kapabayaan. Nais nilang tumawag siya, mag-iwan ng recorded na boses para magmukha siyang isang desperadong asawa na humihingi ng pabor. Inilapit ni Doña Carmen ang mobile phone sa kanya. Tatawagan mo si Miguel at sasabihin mong dapat aprubahan ng Apex ang investment ni David. Walang kondisyon, walang imik si Bea. Kinakagat niya ang kuko sa hinlalaki at paminsan-minsang tumitingin sa bintana. Iba ang takot niya sa takot ng kanyang ina.
Gusto ni Doña Karma hauban na, kontrolin ang kwento. Si Bea naman, gusto lang na walang makasunod sa bakas ng pra. Kinuha ni Isabel ang telepono. Ngunit bago ito buksan, tumingala siya. Kung talagang naniniwala kayo na ang isang 800-500 milyong investment ay naaprubahan sa isang tawak lang, hindi ninyo naiintindihan kung paano gumagana ang Apex, sumimangot si Doña Carmen. Kung gayon, gagawin mong gumana. Nagdial si Isabel ng numerong memoryado niya. Hindi ito ang direktang linya ni Miguel, kundi isang internal na linya na ginagamit ng Apex para sa mga agarang insidente. Nang may sumagot, nagsalita siya ng mahinahon, sinusukat ang bawat salita. Ako si Isabel Reyes. Kailangan kong ipaalam kay Ginong Lujan na personal kong susuriin ang ekspediente ng Salcedo. Sabihin ninyo sa kanya na kasama ko ang 2 taong interesado na pabilisin ang proseso. Walang napansin na kakaiba si Doña Carmen. Para sa kanya, ang mga salitang iyon ay parang masunurin. Ngunit sa Apex, ang 2 taong interesado ay isang internal na code para i-activate ang protocol ng pagsasamahan at pagtrace. Ang paghihintay ay tumagal ngang wala pang 1 oras, bagamat para kay Isabel ay mas matagal iyon. Sa labas, maririnig ang hangin na humahampas sa isang sirang bintana, pabalik-balik na naglalakat si Bea. Nakaupo si Doña Carmen, elegante at matigas, na parang isang babaeng kumbinsido na ang mundo ay sumusunod pa rin sa kanyang mautos. Dumating ang unang kotse ng walang sirena. Pumasok si Miguel kasama ang 2 miyembro ng pribadong seguridad at isang ahente ng pulisya na nakasibilyan. Walang sigawan, hindi na kinailangan. Sapat na ang makita kung paano umatras si Bea hanggang sa mabangga sa pader upang maunawaan na ang kasinungalingan ay nagsisimula ng humina. Sinubukan ni Doña Carmen na ipaliwanag na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Sinabi niyang naguguluhan si Isabel na pumayak siyang pumunta roon sa sarili niyang kagustuhan. Ngunit ang kinumpis kang bag, ang nakapatay na telepono, at ang nakakode na tawag ay nakukuwento ng ang ibang istorya. Lumapit si Miguel kay Isabel at inalok ang kanyang Amerikana. Kaya mo bang maglakat? Tumango siya. Ayaw niyang makita siyang wasak. Hindi dahil sa pride, kundi dahil natutunan niya na ginagamit ng pamilyang iyon ang anumang kilos ng sakit bilang ebidensya laban sa kanya. Sa kotse, papuntang Maynila, humingi ngang pahintulot si Miguel na isapubliko ito. Ipinatong ni Isabel ang kanyang nusa bintana at pinanut ang matuyong bukit, mga rotonda, makaratula patungo sa Slex. Itatala natin ang nangyari, sabi niya. Ngunit hindi pa natin ito isa sa publiko. Tiningnan siya nito ng may pag-alala. Ikinulong kanila labag sa iyong kaloban at nakamali rin sila, sagot niya. Ngayon, alam ko na mas takot sila sa audit kaysa sa diborsyo. Nang hapong iyon sa Apex, hiniling ni Isabel na isama si Marta Vidal sa kaso. Si Marta ay tumpak, maingat, at hindi napapahanga sa mga lumang apelyido. Binigyan ni Isabel si Marta ng kopya ng file ng Salcedo at isang malinaw na tagubilin. Dapat maniwala si David na buhay pa rin ang kanyang proyekto. Kumunot ang nu ni Marta. Gusto mong pumunta siya para mag-present? Oh, gusto kong magsalita siya, mga kongamga numero, ipagtanggol si Bea, pumirma sa mga bagay na karaniwang hindi niya binabasa. Pagkatapos, binuksan ni Isabel ang folder ng mga pekeng supplier at idinagdag ang pangalan na nakita niya sa bag ni Bea, Norteval Wealth Management. Hindi ito isang supplier, kundi isang kumpanyang nakaling sa isang account sa Singapore. Nang makita ang dokumento, nanahimik si Miguel. Naunawaan ni Isabel kung bakit gusto siyang paalisin bago ang internal review. Ang audit ay hindi lamang makakatuklas ng isang pagnanakaw. Matutuklasan nito kung sino ang nagprotekta dito. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ni Marta Vidal si David na may kalmadong, boses ng isang taong nakukumpirma lang isang appointment. Sinabi niya na nasuri ng Apex Prime ang unang bahagi ng file at kailangan nilang marinig ang buong presentasyon bago makapagpasya. Agad na pumayak si David, hindi siya nagtanong kung sino ang naroron.
Hindi siya naktanong kung bakit napakabilis ng proseso. Nais lang niyang malaman kung ang 8,800 milyon na investment ay nasa mesa pa rin. Sumagot si Marta na basta't kayang suportahan ng mga numero. Alas, 4 ng hapon, dumating si David sa torre sa Paseo de Roxas kasama sina Doña Carmen at Bea. Nakasuot siya ng navy blue na suit at may dalang bagong leather na folder. Hawak ni Doña Carmen ang isang supot mula sa isang mamahaling tindahan sa Greenbelt na may lamang isang bot ng mamahaling alak at isang kahon ng limited edition na olive oil. Si Bea naman ay hindi tumitigil sa pagtingin sa kanyang telepono. Pagod ang kanyang mamata na parabang hindi siya nakatulog. Sa reception, hiniling ni Marta na maghintay silang ilang minuto. Sinamantala ni David na maglakad sa lobby, pinakmamasdan ang marmol, ang mga-pribadong elevator, at ang mga-screen kung saan lumalabas ang stock market index. Ang kanyang ekspresyon ay may halong kaba at pagmamalaki. Naniniwala pa rin siyang pumapasok siya sa isang kumpanya na kailangan lang niyang kumbinsihin gamit ang kanyang talento. Lumapit si Doña Carmen sa kanya. Tandaan mong banggitin na malaya ka na. Ang isang importanteng presidente ay laging pinahahalagahan ang isang desididong lalaki. Hindi sumagot si David, ngunit inayos niya ang buhol ng kanyang kurbata. Sa 31st floor, tinanggap sila ni Marta ng magalang, bagaman nilinaw niyang ang pulong ay para lamang kay David. Sinubukan ni Doña Carmen na ibigay ang regalo. Tiningnan ito ni Marta nang hindi hinahawakan at hiniling na iwan ito sa reception upang may rehistro ayon sa protocol. Ang maliit na kilos na iyon ay mas nakpahiya sa ina ni David kaysa sa anumang panunumbat. Umupo si Bea malapit sa pinto. Nang buksan ni Marta ang presentasyon sa screen, lumitaw ang detalyeng proyekto. Pagpapalawak ng planta sa Laguna, 9,200 metro kwadrado, kontrata sa pag-export sa France at Germany, tinatayang paglago ang 22% sa unang taon. Sa simula, kumpiyansa, si David sa pagsasalita, alam niya ang diskurso. Nagsalita siya tungkol sa tradisyon, lokal na trabaho, at 3 henerasyong nagtatanggol sa apelidong Salcedo. Ngunit nang magsimulang magtanong si Marta tungkol sa tunay na cash flow, mga atrasadong bayad, at mga cross-invoicing sa mga panlabas na supplier, nagbago ang kanyang tono. Ang mga detalyeng iyon ay pinamamahalaan ng kapatid ko, sabi niya. May isinulat si Marta sa kanyang notebook. Kung gayon, kailangan naming ipaliwanag ni Ginang Bea kung bakit ang Luzon Agro Ventures, Visayan Distribution, at Iber Levante ay lumalabas bilang critical na supplier na walang kumpletong traceability. Agad na nagangat ng tingin si Bea. Kumunot ang ni David. Walang kinalaman iyan sa investment. Lahat ng nakakaapekto sa cash flow ay may kinalaman sa investment, sagot ni Marta. Naging makapal ang katahimikan. Sumingit si Doña Carmen na may pilit na ngiti, sinasabing sa mga pampamilyang negosyo, minsan ay natatagalan ang pagayos ng mga dokumento. Si David, na inis, ay idinagdak na madalas na pinapalaki ng gababay ang mamapanganib dahil kulang sila sa pananaw para sa malalaking negosyo. Hindi nakipagtalo si Marta. Isinara lamang niya ang folder at inilagay ang isang dokumento sa harap niya. Kailangan namin ng isang paunang otorisasyon upang magpatuloy sa advance review. Kung wala ito, hindi namin mayaangat ang file sa presidente. Pumirma si David nang halos hindi nagbabasa. Pumirma rin siya sa 2 pahina. Sa 3, hiniling ni Marta na kumpirmahin niya na lahat ng impormasyong iprinisenta ng Salcedo Foods ay tumpak. At kinuha ni David ang ballpen ng may pakainis. Siyempre, totoo iyon, at pumirma siya, tumingin si Bea sa kanyang ina. Hindi naunawaan ni Doña Carmen ang kilos, ngunit si Isabel, mula sa katabing silid. Sa likod ng opake na salamin, naririnig niya ang bawat salita kasama si Miguel sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang makita ang mukha ni David. Sapat na sa kanya ang marinig ang kumpiyansa kung saan siya lumulubog. Pagkatapos, sinamahan ni Marta ang pamilya hanggang sa elevator. Mukhang nasiyahan si David. Ibinulong ni Doña Carmen
na naging perpekto ang lahat, walang sinabi si Bea. Nang sumara ang mga pinto, bumalik si Marta sa katabing silid at iniwan ang mga pirmadong papel sa harap ni Isabel. Kinumpirma niya sa sulat na kumpleto ang madatos. Ipinadausdos ni Isabel ang kanyang madaliri sa huling pirma. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay, nakaramdam siya ng malamig na kalungkutan. Pagkatapos ay pumasok si Miguel na may isa pang dokumento. Ang dating accountant ay nagdeklara na at nagbigay ng kopya ng isang email mula kay Doña Carmen. Tumingala si Isabel. Sa subject ng email, mababasa, alisin si Isabel bago ang audit. Hindi agad binuksan ni Isabel ang email ni Doña Carmen. Iniwan niya ito sa mesa sa tabi ng papel na kalalabas lang pirmahan ni David at hiniling kay Marta na ihanda ang malaking silid sa 31st floor. Ayaw niya ngang isang pribadong eksena o isang pag-usap na maaring itanggi sa huli. Sa pagkakataong ito, lahat ay dapat manatiling nakarehistro na may oras, pirma at mga saksi. Kinaumagahan, alas 9, bumalik si David sa Apex na naniniwalang makikipakita na siya sa wakas sa presidente. Dumating siyang mag-isa, mas seryoso kaysa sa nakaraang araw, bagaman mayroon pa rin siyang matigas na kumpiyansa ng mga lalaking nakakamali sa pagitan ng pagmamalaki at kontrol. Sa reception, hindi siya inalok ng kape. Pinakiusapan lang siyang umakyat. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Miguel sa tabing screen, si Marta na may hawak na saradong folder, at dalawang panlabas na konsultan na nakaupo sa likod. Kumunot ang nuni David, akala ko ba ang pulong na ito ay kasama ang presidente? Hindi sumagot si Miguel. Inactivate ni Marta ang screen. Lumitaw ang isang diagram ng mga pagbabayad na may mga petsa, halaga at panggalan ng mga kumpanya. Luzon Agro Ventures, Visayan Distribution, Iber Levante at Norteval Wealth Management. Tinitigan ni David ang mga linya sa loob ng ilang segundo. Hindi pa rin naunawaan na hindi siya nasa isang presentasyon ngang investment, kundi sa autopsy ngang kanyang kumpanya. Parating na ang presidente, sabi ni Marta. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel na nakasuot ng kulay ivory na suit, nakapusot ang buhok at may hawak na manipis na folder. Hindi siya nagmamadali, hindi nagtaas ng boses. Umupo lamang siya sa pangunahing upuan sa harap ni David na parang isang taong dumating sa isang lugar na laging sa kanya. Tumayo si Miguel. Magandang umaga, Presidente. Ibinaling ni David ang tingin sa mga kamay ni Isabel. Iyon din ang makamay na nakita niyang nanginginig sa mga papeles ng diborsyo kaninang umaga. Noon lamang niya naunawaan na hindi niya pinalayas ang asawa sa kanyang bahay. Pinalayas niya sa kanyang buhay ang nag-isang taong makapagliligtas sa kanya. Hindi nagsalita si David. Una niyang tiningnan si Miguel, pagkatapos si Marta, pagkatapos si Isabel. May lumitaw sa kanyang mukha na hindi pa nakikita ni Isabel sa kanya sa loob ng maraming taon, tunay na pagdududa. Hindi ito maari, bulong niya. Binuksan ni Isabel ang folder. Iyan din ang sinabi mo nang sabihin ko sayo ang tungkol sa 8,150 milyon. Ngunit hindi nawawala ang mga numero dahil lang sa nakpasya kang huwag tingnan ang mga ito. Inilagay niya ang unang dokumento sa mesa. Ito ang mga invoice na walang kalakal. Pagkatapos, ang mga talangang pagbabayad. Pagkatapos, ang mga autorisasyon ni Bea. Ang bawat papel ay inilalagay sa mesa na may maikli at tuyong tunog halos pang araw-araw. Sinubukan ni David na kumuhang isa. Ngunit hiniling ni Isabel na maghintay siya hanggang sa huli. Ipinakita rin niya sa kanya ang email ni Doña Carmen. Sa subject mababasa, alisin si Isabel bago ang audit. Sa katawan ng mensahe, hiniling ni Doña Carmen kay Bea na pabilisin ang diborsyo, itago ang madokumento ni Isabel, at maganda ng isang bersyon tungkol kay Miguel kung sakaling magsalita siya. Natigilan si David, hindi isusulat, nege nanay ko iyan. Ipinakita ni Marta ang technical na header nege email na may address, petsa at pinagmulang server. Pagkatapos ay ipinakita niya ang deklarasyon ng dating accountant
kung saan nakasaad ang nga utos ni Bea na gumawa ngang mapekeng supplier at tanggalin ang sinumang magtatanong ng labis. Naghintay si Isabel hilang segundo bago magsalita. Ang iyong kumpanya ay hindi bumagsak dahil sa kakulangan ng investment. Bumagsak ito dahil nilimas ito ngang kapatid mo, pinrotektahan ito ngang nanay mo, at pinirmahan mo ang lahat ng inilagay nila sa harap mo. Ibinaba ni David ang tingin sa sarili niyang mga pirma mula sa nakaraang araw. Sa ikatlong pahina, nakilala niya ang deklarasyon ng katotohanan ng file. Sa ikaapat, ang autorisasyon para sa Apex na magsimula ng isang advance na pagsusuri at pansamantalang suspindihin ang anumang kahinahinalang kontrol sa operasyon. Niloko mo ako, sabi niya, basak ang boses. Hindi gumalaw si Isabel, hindi kita binigyan ng nga dokumento na hindi totoo. Ikaw ang nagpasya na huwag basahin ang nga ito. Ito nang pagpapasya mong huwag akong pakinggan sa loop ngang 9 na taon. Ang pangungusap na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Inireport ni Miguel na Aquin ng Apex ang restructuring ng Salcedo Foods upang protektahan ang planta sa Laguna, ang nga internasyonal na kontrata at ang nga trabaho. Si David ay aalisin sa pamamahala habang nakpapatuloy ang investigasyon. Formal na ipapatawag si Bea at si Doña Carmen ay kailangang managot para sa obstruction at coercion. Gustong tumayo ni David, ngunit natagalan bago sumunod ang kanyang mabinti. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang galit, mukha siyang nawawala. Bago umalis, nag-vibrate ang kanyang mobile phone. Tiningnan niya ang screen at namutla. Isang mensahe mula kay Bea, ipinadala mula sa Naya. Sabi ni Mama, huwag kang sumagot sa sinuman. Aalis na kami bago pa nila mapatunayan ang lahat. Hindi sinagot ni David ang mensahe ni Bea. Nanatili siyang nakatingin sa screen, nakatayo sa tabi ngang pinto ngang silit, na parabang ang pangungusap na iyon ay tuluyang nagbukas ngang isang lamat na matagal nang nasa loop niya. Hindi kinuha ni Isabel ang mobile phone sa kanyang kamay, at hindi rin niya hiniling na gawin ang anumang bagay. Tumawag lamang siya kay Miguel at inutusan itong ipaalam sa mga autoridad ang posibleng pagtatangkang tumakas mula sa Naya. Isang oras ang lumipas, sina Bea at Doña Carmen ay pinigil bago makasakay. Walang mga kamera na naghihintay sa kanila, walang sigawan, at walang pampublikong eksena na kailangang makita ni Isabel. Nasa kanyang opisina siya, kasama si Marta, na sinusuri ang plano upang mapanatiling tumatakbo ang planta sa Laguna. May mga manggagawa, supplier, at pamilya na walang kasalanan sa ambisyon ng mga Salcedo. Muling humingi ng tawad si David 2 araw ang lumipas. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok na may malinis na suite o boses ng may-ari. Pumasok siyang may dalang simpleng folder at pagod na mamata. Pinakinggan siya ni Isabel na nakatayo sa tabi ngang bintana. Hindi ko may babalik ang nawala sayo, sabi niya. Hindi, sagot niya. Ngunit maaari mong itigil ang pagsira sa kung ano ang kailangan pangang iba. Inako ng Apex ang restructuring ng Salcedo Foods. Si David ay inalis sa pamamahala at ipinadala sa planta sa Laguna, hindi para hiyain siya, kundi para pilitin siyang magsimula mula sa ibaba. Kailangan niyang matutunan ang mga proseso, makinig sa mga tagapamahala, suriin ang mga turno, at pumirma lamang pagkatapos basahin. Hindi na bumalik si Isabel sa bahay sa Ayala Alabang. Nagpadala siyang isang kumpanya kang paglilipat upang kunin ang kanyang ilang gamit. Nang matanggap niya ang isang kahon na may kanyang lumang kulay abong notebook, iniwan niya ito sa mesa ng kanyang apartment sa Salcedo Village at nagtimpla ng kape ng walang pagmamadali. Nang umagang iyon, binuksan niya ang bintana. Pareho pa rin ang tunog ngang may nila mabus, ma-roller shutter, mayapa sa kalsada, ngunit sa loop niya, may nagbago. Hindi na siya naghihintay na bigyan siya ngang sinuman ng pahintulot na sakupin ang kanyang lugar. Bago umalis patungong Apex, tumingin siya sa salamin sa pasilyo, inayos ang kanyang Amerikana, kinuha ang kulay abong notebook at pinatay ang ilaw. Sa pagkakataong ito,
Isinara niya ang pinto gamit ang kanyang sariling mga susi. May mga pagtataksil na hindi biglang dumarating. Minsan nagsisimula ito sa isang maliit na tawa, sa isang pangungusap na nagpapababa sa iyo, sa isang desisyong ginawa ng hindi ka tinatanong, sa isang pamilyang iniwan ka sa labas habang sinasabing ginagawa nila ito para sa iyong kapakanan. Matagal bago naunawaan ni Isabel na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pakawala upang maging malaki ang pakiramdam ng iba. Mahalaga ang tiwala, ngunit hindi ito dapat magbulak sa atin. Ang pagtitiwala ay hindi pagbabalewala sa mga senyales. Ang pagpapatawad ay hindi pagpapahintulot na muli, nilang agawin ang ating boses, at ang pananahimik ay hindi laging kapayapaan. Minsan, takot lang ito na nagbabalat kayong kaugalian. Ang pinakamalakas na katangian ni Isabel ay hindi ang kanyang posisyon sa Apex o ang mga dokumentong inilagay niya sa mesa. Ito ay ang hindi pagiging kopya ng mga taong nakpahiya sa kanya. May kapangyarihan siyang manira, ngunit pinili niyang mag-ayos. May mga dahilan siyang sumiga, ngunit pinili niyang magsalita ng malinaw. May mga sugat siya, ngunit hindi niya hinayaang pamunuan ng masugat na iyon ang kanyang buhay. Hindi laging naibabalik ng hustisya ang mga nasayang na taon, ngunit kaya nitong ibalik ang isang bagay na kasing halaga, ang dignidad na tumingin sa salamin ng walang kahihiyan. At kapag nabawi iyon ng isang tao, hindi na siya muling tumatanggap ng kahit anong lugar lang. Nagsisimula siyang maglakad ng iba, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa wakas ay naalala niya kung gaano siya kahalaga